Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Minsan sa kagustuhan nating maging madali ang mga bagay-bagay, ay nakakalimutan na natin ang pagiging maingat na kadalasan ay siyang nagdadala sa atin sa kapahamakan o pangyayari na siyang magpapabago sa normal nating buhay. Dear Papa Dudut, hello po, you can call me Mariel, hindi ko tunay na pangalan. 25 years old at isang call center agent. Naririnig ko lang ang programa ninyo sa aking mga kasamahan na mahilig sa mga horror stories, and there are times po na napapakinggan ko din po ito during my break sa shift ko. Marami na po akong narinig na kwento sa inyo at ang iba nga po dito ay hindi naman about sa mga multo or anything supernatural. Kaya naman po nagbakasakali din ako na baka mapili po ninyo ang aking liham kung sakaling magbahagi din ako sa inyo ng aking kwento. Hindi po ito tungkol sa mga multo, pero to raise awareness din po, lalo na sa mga kagaya kong mahilig mag-avail ng ride-hailing services. Usually kasi kapag nagbabiyahe ako ay medyo rush hour, kaya naman para makaiwas sa traffic ay nagbubook ako ng motorcycle taxi. Marami namang siguro ang makakarelate sa akin sa part na ito dahil hindi lahat sa atin ay kayang maghintay sa haba ng traffic. Iwas late na din sa work. Minsan kasi kahit gaano ka pa kaaga na umalis para magbiyahe ay may mga pagkakataon na mahuhuli ka pa rin dahil sa malalang traffic sa kalsada. Kahit medyo pricey compared sa usual ride sa jeep or FX ay mas prefer ko din po ito. At naging suki na nga din po ako ng mga ride-hailing apps. Paiba-iba ako ng mga app depende na rin po sa kung may available na rider. May iba kasi na choosy at namimili ng pasahero pero marami naman yung matitino at mababait na mga rider. Pero may iba na masasabing mga mapagsamantala na bukod sa tatagain ka sa presyo ay bigla pang magka-cancel sa'yo. Bagaman at iilan lang naman ang mga ganon ay nakakainis pa din, lalo na kung nagmamadali ka. Hindi naman ako kuripot na pasahero kapag alam kong deserve naman ng nasakyan ko ay nagbibigay ako ng malaking tip, Papa Dudut. Kapag nasa biyahe ay mahilig din po ako makipagkwentuhan kapag madaldal ang driver. Nakakawala din kasi ng pagka-board sa biyahe and at the same time ay nakakatuwang makarinig ng mga kwento nila. Noong una ay wala naman akong problema dito. Kahit na may mga ganong instances until sa dumating yung time na nakilala ko nga si Jerry. Hindi niya tunay na pangalan. Usual night noon and naghahanap ako ng mabubuk na motorcycle taxi. Nang panahong yon ay medyo nahihirapan akong mag-book sa hindi malamang kadahilanan. Nakailang cancel and try na ako ngunit inabot pa ata ako ng 30 minutes bago tuluyang makakuha ng booking. Hindi pa din naman ako nagmamadali noon. Inaagahan ko din kasi talaga ang alis just in case na may mga ganitong issue nga, Papa Dudut. Naghintay lamang ako ng mahigit 5 minuto bago dumating ang aking nabook na rider. Pagdating niya,
Napansin ko na may itsura yung rider at syempre medyo kinilig ang lola ninyo noong sinutan niya ako ng helmet and nakasmile pa siya sa akin. Napansin ko na may dimples siya na dumagdag pa sa good looking features niya. Nang makaayos na ako ay nagsimula na kaming magbiyahe. Makwentong tao si Jerry and gosh, pati ang boses niya ay nakakainit ng mga oras na yon. Siyempre dahil madaldal din naman ako, ay nakipagsabayan ako ng kwento sa kanya. At habang nasa biyahe yata ay nakapag-share na kami ng mga experiences and hardships namin sa buhay. Masarap naman din kasi siyang kakwentuhan, kaya naman parang ang gaan na lamang sa akin na mag-share ng mga bagay sa kanya. Halos hindi ko na nga namalayan ang naging biyahe namin dahil sa wili ko sa pakikipag-usap sa kanya, Papa Dudut. Natapos lamang kami nang makarating na ako sa lugar kung saan ako nagtatrabaho. Binigyan ko siya ng malaking tip bilang pasasalamat na rin na safe niya akong naihatid and sa paglilibang nito sa akin habang nasa kalsada kami. After kong maabot ang aking bayad ay agad na din naman akong pumasok sa loob ng building kung saan ay located ang opisina namin. Ewan ko ba kung bakit pero habang nagtatrabaho ay parang hindi mawala sa aking isipan si Jerry. Yung tipong bigla akong mapapangiti kapag naiisip ko siya. Ang cringe man na pakinggan. Pero naging crush ko ata siya, Papa Dudut. Dumating pa ito sa point na hinihiling ko na sana sa mga susunod na araw ay siya ulit ang maibuko na rider. Hindi naman ako nabigo at mukhang malakas ako kay Lord dahil sa mga sumunod na araw ay madalas na siya ang naibubuko. Hanggang sa dumating pa nga ang point na hinihingi na niya ang aking cellphone number para daw if ever na wala talaga akong mahanap na ride ay tawagan or i-message ko lamang daw siya upang mapuntahan niya ako kung available siya. Sumangayon naman ako sa kanya and sa totoo lang after noon ay nagdadahilan na lamang ako sa kanya para siya nang sumundo sa akin tuwing papasok ng trabaho. Naging mas malapit pa kaming dalawa ay nakala ko nga ay magtutuloy-tuloy ito. Pero dumating yung time na may biglang nag-message sa akin na unknown number at sinabihan ako na mag-ingat daw ako kay Jerry. Nareplyan ko naman ito ng ano ang ibig niyang sabihin ngunit wala na akong nakuhang sagot pa mula sa kanya. Ipinagpalagay ko na may mga kaibigan na naman siguro akong nang titrip sa akin dahil nabanggit ko din sa kanila ang tungkol kay Jerry. Pagdating niya ay natatawa kong ikinuwento sa kanya ang nag-text sa akin. Akala ko ay matatawa din siya sa aking ikinuwento pero napatahimik ako nang makita na medyo nagdilim ang kanyang aura. Medyo nakaramdam din ako ng takot noon dahil mukhang hindi maganda ang mood niya at medyo mabilis akong natakot dahil sa bilis ninyang magmaneho compared noong mga nakaraang nakasakay ako sa kanyang motor. Mahinahon ko naman siyang sinabihan na dahan-dahan lamang siyang magmaneho dahil baka maaksidente kami. Ngunit nagbingi-bingihan lamang siya. Todo kapit na lamang ako sa kanyang motor at parang nang gabing yon ay na-turn off ako sa naging asal niya. Tahimik lamang ang naging biyahe namin ang gabing yon at walang nagsasalita. Nang makarating ako sa aking destinasyon, ay aalis na din sana ako pagkabigay ko ng bayad ko sa kanya. Ngunit pinigilan niya ako. Humingi siya ng sorry sa akin dahil sa mga nangyari. Tinanggap ko naman ang sorry niya ngunit sa isipan ko ay hindi na ako uulit pa nasasakay sa kanya. Kinabukasan ay nagiba na muna ako ng app na ginagamit sa pagbuko para makaiwas kay Jerry. Hindi ko talaga nagustuhan ang kanyang ginawa kaya naman napagpasyahan kong umiwas na dito at baka sa susunod na sumpungin na naman siya ng kanyang topa kay baka kung ano pa ang mangyari. Nawala na din kasi ang tiwala ko sa kanya. Sa isip ko ay hindi na kami magkikita pang muli. Ilang gabi na gano'n ang ginagawa ko hanggang sa makareceive ako ng text mula sa kanya na nagtatanong kung bakit hindi ko na daw siya message. O di kaya naman ay nagpapabook ng biyahe sa kanya o sa ride hailing company na kanyang pinapasukan. Hindi ko binigyan ng pansin ang kanyang mensahe dahil
desidido na talaga ako na huwag siyang i-entertain pa. Nagpatuloy ang ganong ginagawa ko dahil medyo matagal na din naman ay naisip ko na naka-move on na si Jerry at hindi na mangungulit pa. Kaya naman laking gulat ko nang pagdating ko sa usual pick-up point ko ay naroon siya na tila ba may hinihintay. Ayoko namang maging asyomera kaya naman pinagpalagay ko na may hinihintay siyang pasahero sa lugar na yon. Ako naman ay naupo muna sa waiting shed habang naghihintay sa nabu kong rider. Muli naman akong nabigla nang lapitan ako ni Jerry at bigla itong magtanong kung bakit ko daw siya iniiwasan. Kung yung nangyari daw ba noong nakaraan ay humingi naman na daw siya ng sorry at nangako na hindi na mauulit ang ganon. Tinapat ko naman siya at humingi na rin ng paumanhin dahil wala naman akong balak pa na kunin ang serbisyo niya sa mga susunod pang araw. Nagpumilit naman siya na kahit kausapin ko na lamang daw siya o replyan sa kanyang mga mensahe, ngunit buo na ang desisyon ko noon na hindi na talaga siya kakausapin pa. Nakita ko ang rumihistrong galit sa kanyang mukha at akmang may sasabihin pa sana siya, ngunit dumating na ang binukong rider. Bago umalis ay nakita ko pa ang matatalim na titig sa amin ni Jerry hanggang sa mawala na din siya sa aking paningin. Nagtanong naman ang nabukong rider kung ginugulo daw ba ako ni Jerry. Initian ko lamang siya at hindi na sumagot pa. Wala din kasi ako sa mood na makipagtsikahan dahil sa mga nangyari. Kinabukasan paglabas ko ng building ay napansin ko ang kahawig na motor na ginagamit ni Jerry. Noong una ay nakala ko na kaparehas lamang talaga ito dahil hindi naman imposible ang ganung bagay. Hindi din muna ako noon nag-book ng ride dahil gusto ko muna sanang dumaan sa isang fast food chain at magalmusal. Habang naglalakad ako ay nakaramdam ako ng kakaiba. Alam kong may feeling na may parang may sumusunod at nakamasid sa'yo. Ganon ang pakiramdam ko kahit na wala naman akong naririnig na mga yabag ng paa sa aking likuran. Ilang saglit kong pinakiramdaman ang aking paligid and hindi talaga nawala yung ganong pakiramdam ko. Kaya naman binilisan ko na ang aking paglalakad at naghanap ng lugar na maraming tao. Nang makakita ako ng isang convenience store kung saan ay may mga nakatambay na mga kagaya ko ding call center agent, ay agad akong pumasok dito. Pagpasok ko ay pasimple kong tinignan kung may taong nakasunod sa akin. Pero wala naman, papadudot. Ngunit pagkalipas ng ilang saglit ay nakita ko ang humaharurot na motorsiklo na namataan ko kanina sa labas ng building na aking pinanggalingan. Dito ako kinutuban na maaaring si Jerry ang sakay nito at talagang inaabangan niya ako at sinusundan. Kung bakit yon ay hindi ko po alam. Ayoko mag-overthink masyado, pero mas ayoko mang magbaka sakali sa aking kaligtasan. Kaya naman hindi ko na tinuloy ang aking plano at doon na lamang ako nagstay sa convenience store. Nagbook na rin ako ng aking masasakyan at doon na naghintay. Mga ilang minuto din ang lumipas bago dumating ang naibook ko at pagkaandar nito ay nadaanan namin ang isang eskinita malapit doon sa aking pinagtambayan. Dito ay nakita ko si Jerry na nakasandal sa kanyang motorsiklo. Nakasunod ng tingin habang papalayo ako sa lugar na yon, papadudot. Hindi mawala sa isipan ko ang mga bagay na yon. Sa buong biyahe ko, parang lumulutang ang aking isipan sa isiping paano pala kung hindi ako nakinig sa instinct ko at tumuloy ako sa unang plano ko. Ano kaya ang posibleng nangyari sa akin? Wala ako sa sarili ko noon at nagulat na lamang ako nang tapikin ako ni kuyang nasakyan ko upang sabihin na kanina pa kaming naroroon sa pin location of drop-off ko. Humingi naman akong pamanhin dito bago inabot ang bayad sa kanya. Pagkapasok ko sa aming bahay ay parang doon lamang napanatag ang aking kalooban. Gising na ang aking mama
at kasalukuyang naghahanda ng almusal. Mukhang napansin nito ang aking pagkakabalisa. Kaya naman lumapit siya sa akin at tinanong kung may gumugulo ba sa aking isipan. Naggalangan pa ako noong una na magkwento sa kanya pero later on ay nagpasya din po akong magsabi ng aking isipin. Ikinuwento ko sa kanya, Papa Dudut, ang lahat at maging siya ay nabahala. Ayon kay Mama ay posible daw na inistok ako ni Jerry kaya naman magdoble ingat ako. Binili na ni Mama ang nakababata kong kapatid na lalaki. Tuwing mag-aabang daw ako ng masasakyan ay ihatid ako nito at huwag iiwanan hanggat hindi nakakasiguradong ligtas akong nakaalis na. Sa opisina naman daw ay huwag daw akong lalabas ng mag-isa. Magpasama daw ako sa aking mga kaibigan kung kinakailangan. Tumango lamang ako noon kay Mama. Nang yakagin na ako ni Mama na mag-almusal ay sumunod na rin ako sa kanila. Bago kami makarating sa lamesa ay narinig ko ang pagtunog ng aking phone, tanda nang may nag-message dito. Hindi ko naman agad yon tinignan dahil nakaramdam din ako ng gutom. Habang kumakain kami ay panay ang tunog ng aking phone kaya naman medyo na-curious tuloy ako sa kung sino-sino ang nagme-message sa akin. Nang makatapos na ako sa pag-aalmusal at makapag-asikaso na rin ng phone ay tumambad sa akin ang sandamakmak na mga mensahe. Mga mensahe para kay Jerry. May pagbabanta ang mga ito na siyang ikinakatakot ko. Nakalagay din dito na nahulog pala ang loob niya sa akin. Kaya naman noong hindi ko na siya pinapansin ay palagi lamang daw siyang nakatanaw sa akin sa malayo. Ang huli niyang mensahe sa akin ay mag-ingat daw ako sa kalsada at baka ay bigla akong maaksidente na lamang. Pakiramdam ko tuloy ay may balak itong hindi maganda sa akin. Agad kong blinak ang kanyang numero at hindi ko naman agad binura ang kanyang mga mensahe dahil plano kong i-report ito sa mga kinakaukulan. Hindi na rin kasi tama ang ginagawa niyang pangaharas sa akin. Lalo pa nga at wala naman akong ginagawang atraso dito. Hindi na rin naman ako makatulog noon kaya naman kinabukasan ay muli ang aking mama ay nagpasama sa aming barangay. Gayon din sa police station upang may pablatter si Jerry. Maganda na yung sigurado upang hindi niya magawa ang anumang pinaplano niya sa akin. Pagdating sa barangay at sa police station ay may mga tinanong lamang sila sa akin. Ipinakita ko din ang mga mensahe sa akin ni Jerry. Nangako naman ang pulisya na agad silang mag-iimbestiga. Pinayuhan din nila ako na i-report ko daw si Jerry sa kinabibilangan nitong ride-hailing company upang matanggal na ito at hindi na makapagbiyahe pa. Medyo napanatag naman ang aking kalooban matapos sa mga ginawa kong aksyon. Kinagabihan noong papasok na ako tulad ng napag-usapan, ay sinigurado niyang ligtas akong nakaalis, Papa Dudut. Pagdating ko sa aming opisina ay kinausap ko ang aking kaibigan at sinabi dito ang aking sitwasyon. Nangako naman ito na lagi niya akong sasamahan pag-uwi ko. Lumipas sa mga araw na wala nang paramdam sa akin si Jerry. Wala din namang nangyaring kapahamakan sa akin. Wala pa din namang balita ang mga pulis kung ano ang mga nangyari sa aking reklamo kay Jerry. Pero dahil payapa naman ang mga nakalipas na araw ay inassume ko na ayos lamang ang lahat. Medyo naging kampante ako sa aking paligid na umabot pa nga sa punto na nakakalabas na ako ng bahay ng mag-isa kaya ayos lamang. Kaya naman noong magyaya ang isa sa aking mga kaibigan na sumama daw ako sa kanilang outing at doon na lamang magkita-kita sa kanilang bahay ay kampante akong pumayag. Kahit pa nga alanganing oras na at alam kong wala akong makakasama sa labas dahil wala ang aking kapatid. Bagaman at nagpaalam ako kay Mama ay alanganin pa itong payagan ako
dahil nga sa aking sitwasyon. Kinumbinsi ko siya na magiging maayos ang lahat at walang mangyayari dahil na nga rin nitong mga nakalipas na araw at linggo ay wala naman si Jerry na nagpaparamdam sa akin. Bandang huli ay napapayag ko na rin si Mama with matching maraming pabaon na paalala sa akin. Paglabas ko ay halos kaunti na lamang ang tao sa aming lugar. Mag-aalas 12 na rin kasi ng gabi noon. Kaya naman normal na din ang ganong eksena. Agad akong nag-book ng aking masasakyan. Habang naghihintay ay nakarinig ako ng sitsit mula sa madilim na bahagi ng aking lugar. Sinubukan kong aninagin kung sino ang tumatawag na yon sa akin ngunit hindi ko ito makita. Nang mga oras na yon ay parang nagsisigawan ng mga warning signal sa aking isipan na umalis at lumayo na sa mga lugar na yon. Kakaiba kasi ang pakiramdam ko. Sino ba naman kasi ang hindi kakabahan kung sa dilim ay may bigla na lamang tatawag sa iyo? Hindi po ba? Kaya naman imbes na lumapit sa pinanggalingan ng sitsit na yon ay naglakad ako papalayo. Habang naglalakad ako ay narinig ko ang tila pagtakbo ng kung sino mang individual na yon. Dito na ako napatakbo at walang lingon-lingon na nagtungo sa kung saan ako may makitang tao. Ramdam na ramdam ko ang lakas ng kabog ng aking dibdib at animoy lalabas na ang aking puso mula dito. Hindi naman ako makabalik sa amin dahil siguradong bago ako makarating doon ay maabutan ako ng humahabol sa akin. Sakto naman na nakasalubong ko ang rider na siyang naibo ko. Nagulat pa ito nang hinarang ko siya at nagpakilala naman ako dito na ako yung customer niya. Nagmamadali ko siyang inutusan na umalis na kami sa lugar na yon at mukhang naramdaman naman niya ang aking pagmamadali at walang tanong-tanong na pinaandar ang kanyang motorsiklo. Halos hindi ko na nga naisuot ang helmet na inabot niya sa akin at maging siya hindi na rin ito naalintana. Paglingon ko ay nakita ko na may nakatayong isang matangkad na babae sa lugar na aking pinanggalingan. Nakita ko pa na may kumikinang ang hawak nito. Nasa tingin ko ay isang kutsilyo. Kahit malayo na kami sa lugar, sobra pa din ang kabog ng aking dibdib at para na akong maiiyak sa mga nangyayari. Mabuti na lamang at walang bantay sa kalsada ng mga oras na yon, kaya naman kahit na walang helmet ay hindi nahuli si Kuyang Rider. Humingi ako sa kanya ng paumanhin pagkababa sa aking destinasyon. Hindi naman niya ako sinisi at ayos lamang daw yon dahil nakita din pala niya ang figurang sumusunod sa akin. Kaya naman hindi na rin daw siya nagtanong at agad nang pinatakbo ang kanyang motorsiklo. Maging siya daw ay kabado rin, lalo pa nga at nakita niyang may hawak na kutsilyo ang humahabol sa akin. Upang makabawi sa kanya ay binigyan ko na lamang siya ng malaking tip, Papa Dudut. Pagkapasok ko sa bahay ng aking kaibigan ay doon ako nakapag-breakdown. Nataranta naman ang mga ito at aligagang nagtanong kung ano raw ba ang problema ko. Dito ay ikinuwento ko sa kanila ang nangyari maging ang kapahamakan na muntik nang mangyari sa akin. Napagalitan pa nga nila ako at sinabihan na dapat daw ay sa police station na ako dumiretso. Dahil dito ay hindi natuloy ang aming gala at nauwi kami sa pagpunta sa police station. Tulad ng unang sinabi nila sa akin ay gagawin daw nila ang kanilang makakaya upang mahuli ang kung sino mang individual na gumugulo sa akin. Nang malaman naman ni Mama ang nangyari ay napasugo din po ito kasama ang aking kapatid. Halos nakatulala lamang ako noon dahil sa trauma na aking naranasan. Nakita kong umiyak si Mama at tinangka kong kausapin. Pero hindi ko magawang sumagot at parang nakalutang lamang ako. At gusto ko lamang na mahiga at magkulong sa kwarto. Ilang araw din na hindi ako nakapasok. Ginamit ko ang mga araw na ito upang makarecover sa mga nangyari sa akin. Nagbigay naman ng update ang mga pulis na si Jerry daw ay hiwalay na sa asawa at inamin ng kabiyak nito na may anger management issue ang lalaki. Ito din daw ang nagbabala sa akin tungkol kay Jerry. Dahil ayaw niyang magaya ako sa kanya. Ika-4 na araw na din siguro noon
nang medyo nakarecover ako at nakakausap na ako nila mama. Mabuti na lamang at binigyan ako ng 1 linggong pahinga ng aking pinagtatrabahuhang kumpanya. Sa tulong at suporta na rin ng aking pamilya ay nakabalik ako sa dati pagsapit ng 1 linggo. Medyo paranoid pa din ako sa mga nakakasalubong ko, lalo pa nga at alam kong hindi pa nahuhuli ang taong gustong gawan ako ng masama. Pagbalik ko sa work ay na-appreciate ko ang mga katrabaho ko dahil nakita ko ang concern nila sa akin. Kanya-kanya silang volunteer noon na samahan ako tuwing uuwi. May isa pa ngang nag-volunteer na ihahatid at susunduin ako para safe daw ako. Pero tinanggihan ko na lamang at ayoko din kasing pakiramdam na masyado akong binibaby at parang kinakaawaan. Kaya naman gusto ko na magmukha pa ding malakas sa harapan nila. Hindi na din po pala ako nito sumasakay sa mga motorcycle taxis. Mas prefer ko ang magbiyahe ng maaga at maipit sa traffic minsan. Pag nakakakita ako ng mga taong kabilang sa ganong mga apps ay parang natitrigger ang anxiety ko. Ilang buwan pa nga ang lumipas noon at medyo nakarecover na rin po ako at hindi na masyadong natatakot sa tuwing nakakakita ako ng motorcycle rider. Medyo nakarecover na rin po ako at nakakalimutan kahit papaano ang mga nangyari sa akin. Bumalik sa dati ang pamumuhay ko at akala ko nga ay magtutuloy-tuloy na ito, ngunit nagkamali pala ako. Off ko noon nang biglang niyaya ako ng aking kaibigan para makipiesta sa kanila. Sa amin pa lang ay ramdam ko na parang may nakamasid sa akin. Pero dahil kasama ko naman ang aking kapatid ay hindi ko yun masyadong pinagtuunan ng pansin. Sa isip ko noon ay imahinasyon ko lamang ito at walang dapat na ikatakot. Hindi po pwedeng habang buhay ako magpadala sa negatibong emosyon na ito. Binaliwala ko ang aking nararamdaman, Papa Dudut, at nagpatuloy lamang kami sa aming pupuntahan. Pagbaba namin sa aming destinasyon ay muli ako nakaramdam ng kakaiba. Kaya naman inilibot ko ang aking paningin sa paligid. Nakita ko sa hindi kalayuan ang isang nagpark pa lamang na motorsiklo. Ewan ko ba kung bakit pero iba ang pakiramdam ko dito. Hinila ko na ang aking kapatid na ngayon ay nagtataka na sa aking kinikilos. Hindi ko naman binanggit sa kanya ang aking nararamdaman dahil alam kong mag-aalala ito. Pagkarating namin sa bahay ng aking kaibigan ay agad din kaming umalis upang maglibot sa paligid. Habang nagtitingin-tingin ako sa mga paninda doon ay napansin ko ang isang matangkad na figura na nakatayo lamang sa gitna ng mga nagdadaan ng mga tao. Maitim itong nakatingin sa akin. Kahit nakamask siya ay kilalang kilala ko ang mga matang yon. Alam kong si Jerry ang nakikita ko ngayon. Agad kong kinilabit ang kaibigan ko upang sabihin sa kanya na naroon ito, ngunit nang pagtingin namin ay wala na siya sa kanyang kinakatayuan. Natatawa naman sa akin ang kaibigan ko at sinabing masyado lang daw akong paranoid kaya ganon. Pero alam ko sa sarili ko na hindi lamang basta paranoia ang pangyayari. Kaya naman kahit na alam kong masasabihan akong KJ ay niyaya ko na ang kapatid kong umuwi na rin, Papa Dudut. Agad namang sumunod sa akin ang aking kapatid at walang nagawa ang aking kaibigan kundi ang sumunod sa amin. Tahimik kaming tatlo na naglalakad nang makarating kami sa hindi masyadong mataong lugar ay bigla akong nakarinig ng makina ng motor. Napalingon naman ako sa paligid at doon ko nalingunan ang mabilis na motor na papalapit sa amin. Nasa daraanan nito ang aking kapatid at mukhang wala itong balak na huminto kahit nakita nitong may tao doon. Bago pa ito makalapit sa amin ay agad kong iniwas ang aking kapatid sa motor na yon. Pagkalampas niya sa amin ay lumingon pa ito. Hindi pa man ito nakakalayo ay may mga tao doon na humarang sa kanya dahil nasaksihan nila ang balak sana nitong pagbunggo sa aking kapatid. Akmang tatakas pa ito ngunit hindi na nito nagawa dahil kinuyog na ito ng mga tao sa lugar na yon. At kahit medyo nanginginig pa kaming tatlo ng aking kapatid at kaibigan, sa kapahamakang muntik nang mangyari sa amin ay nagawa din naming makalapit sa taong yon. Natanggal ang mask na suot nito at kahit na duguan ito ay namukhaan ko pa din ang taong yon. Si Jerry. Siya ang muntik nang manakit sa aking kapatid, Papa Dudut.
Napapaluha kong niyakap ang aking kapatid at gumanti naman ito ng yakap sa akin. Panay naman ang hinang sorry ng kaibigan ko sa akin dahil hindi siya naniwala sa akin kanina at na pagkamalan pa niya akong paranoid. Ilang saglit pa ay dumating na mga pulis at ambulansya. Sinakay nila dito si Jerry upang madala sa ospital. Nang makalis na ang ambulansya ay in-invite naman kami ng mga naiwang pulis na sumama sa kanila upang mahinga ng statement. Agad naman kaming sumunod sa istasyon at doon ay binahagi ang lahat ng mga nangyari. Habang abala kami sa pag-uusap ay humangos ang isang pulis na kasama sa ambulansya ni Jerry kanina. Nanlaban daw ang suspect na dala-dala nila nang magkamalay ito dahilan upang mapilitan ng mga pulis na paputukan ito ng baril para pigilin siya sa pagtakas at doon ay binawian ng buhay. Parang nabunutan ako ng tinik sa dibdib nang marinig ko yon. Naisip ko noon na sa wakas ay tapos na ang lahat at hindi na niya ako magugulo pang muli. Gayunman ay may kaunting lungkot din po akong nararamdaman dahil hindi ko naman lubos maisip na aabot sa ganitong punto ang lahat. Hanggang ngayon, Papa Dudut, ay hindi ko pa rin po magawang sumakay muli ng mga motorcycle taxis. May mga pagkakataon kasi na naiisip ko pa rin ang mga nangyari kay Jerry at natatakot ako na maulit ito. Sa ngayon po ay nagpundar na lamang kami ng aking pamilya ng sarili naming motorsiklo at ito na ang ginagamit ko kapag papasok ako sa trabaho. Hanggang dito na lamang po ang aking liham, Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyong panahon. Nabasahin ang aking liham and more power po sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Mariel. Hindi masama ang maging palakaibigan o magtiwala sa ating mga nakakasalamuhang mga individual. Ngunit huwag sana nating kalimutan ang laging tandaan na minsan ay may mga tao na nakakayang samantalahin ang tiwalang ibinibigay natin sa kanila upang magulo ang ating buhay. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Dito sa